So, ano ba ang magsasaka party list? Generally po, ang konsepto po nito ay talagang nakatutok tayo sa sektor ng magsasaka. Mm-mm. Talaga pong ito po ay itinatag ng mga konseho, ng what you call prime leader nila before, na eventually po kasi ako yung sinama after ng venture ko sa DA. Para po talaga tutukan yung mga challenges ng magsasaka involved sa agrikultura. Tapos po ay yun pong sinabi nyo kaninang word na napaka-importante, food security. Ay Tsaka natin naman po ng lahat naman Pilipino. tayo, syempre, hindi mabubuhay pag walang pagkain. Di ba? Ma'am, sususugan at didiinan ko po yung word na food security. Sige po. Para lang po ma-appreciate na Oo. lahat. Pumunta ho tayo, pumalaot po tayo nung panahon pa po ng 2,003, 2,500 years ago. Teka. Panahon ng Biblia. Mga Ay siguro naman po alam po natin lahat kung bakit po ang mga Hebreo, Israelitas ay napunta po sa Ehipto. Dahil ho may isang host, si Joseph, the dreamer, na meron ho siyang magandang konsepto ng food security after na 7 years ng kasaganaan, 7 years naman ho ng famine. Imagine nyo, hindi Egyptian ang itinalaga ng paroa para mamahala sa food security. At dahil ho wala hong ganyan, yung mga pinili ng Diyos, Israelites, sila ho ay napunta ron para ho maging alipin. So Para lang sa that is how pagkain. food security is. Baka naman po nung unang panahon lang yan, panahon po ng mga gera, mga emperor, wala hong sundalo na makikipaggera na nagugutom. Oo naman. Pag nagutom mo, hindi na makikipaggera. In fact, pagkatapos ho nila makapag-conquer, babalik ho yan, glutom yan tawag, walang tigil na pagkain. Correct. Okay. Baka na naman ho, Chamba, baka na naman pumalit, lumapit na ho tayong pinaka-recent, 2020 ho. Tayong lahat ho ay naapektuhan ng COVID. Yes. Nag-lockdown po tayo. Wala hong disrespeto sa mga ibang profesyon. Wala hong disrespeto. Ako po yung ininyero by profession. May mga abogado, may mga doktor, may lahat na ho yan. Pero ang ginawa ho natin nung mag-quarantine tayo, itinigil po ang pag-aaral. Nag-online lang ho tayo. Yan ang ating measure. Tama. Tingnan nyo ho yung justice system. Justice delayed, justice denied. Hindi ho tinigil. Kasi ho kaligtasan ng buhay ang pinag-uusapan. Lahat ho tumigil, pati ho ang pagsamba, hindi ho pinatigil. Ang sabi, hindi muna tayo pupunta sa bahay-sambahan. Doon ho tayo sa bahay muna, makipag-usap at makipumingi ng awa sa Diyos. Pero ang pagkain ho, na ako kasi nag-i-issue ng APOR noon. Ano yung APOR? The only authorized person outside the residence. Sino lang ang pinalalabas ko noon? Number 1, magsasaka at mangingisda or anybody who's involved in food industry. Kasi ho, dati ang pagkain from farm, dadalhin natin sa merkado at bahalang taong kukunin doon. Pero nung COVID ho, magmula po sa Door to farm, door. dadalhin ho natin sa table, farm to fork. Tsaka hindi naman sila pwedeng online. Hindi po, tama po kayo ma'am. Yung online, yung meeting. Pero, Pwede ba online yung pagkain natin? at siyempre po, yung mga authorities na nasisituate na irregular, yung mga pulis tsaka sundalo. Sila Talagang lang po para siguraduhin green lane, mabilis ang pagkain natin. ganun Yun po, kahalaga. importante. Tingnan nyo, tumigil lahat po. Dahil syempre, pag hindi tayo kumain, abay wala na. Tigil na tayong lahat. Again po, sususugan ko na naman po yan. Nung COVID po, dahil wala pang bakuna, ano ang tanging panlaban natin? Resistensya. Kumain ka. Pag may na resistensya mo, prone ka sa COVID. Correct. And in fact, maski wala akong COVID, pag hindi ka kumain, Mamamatay ka. Oo, tama naman. Sino Oo. ba mabubuhay na walang pagkain? Akala ko kasi ng iba, ang food security, ay kapag ang pagkain ay nandirito. Marami yung paraan para gawin dito, dalhin dito yung pagkain. I-produce mo, that is locally produced. Kung hindi mo naman kayang produce, i-angkat mo. Pero what is important, it should be available here. Pero tama na ho ba yun pag available dito? Oh, 'di ba? Yun yung question Kailangan po ay affordable. Sabi nga ho ni Dolphy doon sa pelikula nila ni Nane, 'di ba? Yan nandiyan yung tuyo nakasabit, inaamoy lang niya Kasi parang hindi maubos. kasi hindi niya kayang bilhin 'di ba? Nakasabit lang. Oo. Tsaka At siya least kakain busog ng na kanin. siya. Tapos inaamoy lang niya. Pang ulam niya na yung ulam. That is just the second component, ma'am, yung available and affordable. The third one, it might be affordable. Pero palagi ho natin sinasabi, we have a dietary plate. Yan ho kasi ang problema nating mga Pilipino na most of the time, sometimes tinatanong tayo ng Food Authority Organization,
ano ba talaga yung good nourishment? Good nourishment is hindi puro carbohydrates. Mm-mm. Hindi dapat balansyado Oo, mo siya. Mas marami Tama. yung kanin, Kasi, tapos mas konti yung protein, Actually, yung ma'am, no minerals. disrespect again, Mm-mm. hindi yung porket kumakain ka, ay okay ka. Kanya ka Mm-mm. kumain para mabuhay. Oo. Baka pag sumobrang kain mo doon, lalo ka namatay. Diba? Naging obese ka, tumaba ka, nagkaroon ka ng problema. Kanya dapat babalansin natin. Yung Affordability is nutrients. very important. Then dietary, the health and safety concerns very important. And lastly, it should be accessible. Mhm. Ibig ko sabihin, halimbawa po, again, medyo sensitibo tayo ng konti rito. Hindi pwedeng available siya ngayon, bukas wala. O yun nga eh, Normal diba? ang distribution. Oo. Sa ano pang state ng food security natin? How stable are we? How secure are we as a nation na hindi tayo nakaasa lang sa importasyon? Sabi ko po, Mama, it has become my policy, my parents' policy, that I'll never speak ill or speak to the department that I have building with. Ang sagot nga po natin dyan, ay makikita mo naman ang epekto. Halimbawa po, yung presyo ng pagkain. O, diba? Pag mataas yung spike nga ibig sabihin there's something wrong. Tama ba? O kaya ngayon meron yan, bukas wala. Wala na naman. O kaya po, bakit tayo nag-hoard? Ibig sabihin, wala tayong kumpiyansa, di ba? Alimbawa, isang kaban sa isang buwan ang gagamitin natin. Then all of a sudden, bibili ka ng 6 na kaban. You are disturbing the value chain. Bakit mo ginagawa yan? Kasi nga, meron kang projection na hindi siya. Oo. Ang nangyayari ngayon, parang nagiging perennial problem na yung pag-a-adjust ng price kasi doon sa value chain, mamura doon sa farm gate price, tapos yung disparity reaching the market, iba na yung presyo pagdating doon, magsisisihan yung value chain, di ba? Kasi ito kasi mahal yung bigay pasa sa amin. Ito mahal, ito namang retailer, mahal kasi nagbabayad ako ng upa, ng ganyan, ng ganito. Hindi na nila makita yung tamang formula kung paano talaga ma-address yung ganitong problema. Paano po ba natin ma-resolve yan sa tingin nyo? I'll go back now my profession being an engineer, not necessarily farmer. Sa ininiero po, meron kaming kasabihan, if you cannot measure, you cannot manage. Kailangan lahat ng bagay ho ay may kalkulasyon. O kung hindi man, meron kang projection. Halimbawa ho, sabi nyo, yung farm gate price. Ang farm gate price po ay yan ang basihan magmula sa produsyong produkto hanggang willing siyang ibenta sa tamang halaga ng mga magsasaka. We're referring to the prime producer, the farmers. Ngayon po, makikita nyo naman po pag ang farm gate price po halimbawa, let's go, ngayon po kasagsagan po ng ani ngayon. Nagsimula po ang ani ng sibuyas, second week of February. Okay. For those who are actually well-versed of sibuyas, dalawang klaseng sibuyas natin. The red creole at saka po yung yellow. Yellow. Pero totoo po puti ang tawag natin. Yellow pala. Po talaga. The red creole, the yellow Nasanay lang tayo na puti. Okay po. Ito pong mga to ay nakakapag-ani po tayo ng 22 metric ton per hectare sa yellow. At yung pula naman po ay 12 to 15 metric ton. Ang layo ho. Sa palay ho, 3.5, 4 metric ton per hectare. Di ba? Malayo ng difference. Sobra. So where I am gearing to, how competitive it is. So competitive po na ang production cost po ng yellow dahil 22 metric ton, ang dami ho niyan 22,000 kilos per hectare, ay nasa siguro po mga nasa 12 to 15 pesos lang. Bakit po umaasa pa tayo sa imported na Pupunta po ako mamaya, sibuyas? natin. At yun naman pong pula, umabot ng 23. So, in other words, kung 23 pesos at 12 pesos po yan, alam mo na agad kung ano po yung magiging SRP niyan. Kasi from the farm gate hanggang makarating po siya dun sa merkado, may mga margin ka lang. Bakit po umabot ng 500 to 700? Di ba nag-spike? Talagang, ayun nga po, mas mahal pa sa karne. I am not even mentioning to the imported, dahil yung imported, sabi lang, mas competitive. Mas malaki daw, mas makinis daw, may mga ganun silang comparison dahil compared sa local. So dapat to pag nagmamanage ka, meron kang figure so that you could regulate. Pero kung wala kang figure, di mo alam yung mga datos, mahirapan ko, puro speculation ho yan. And speculation, hit and miss. Actually, the production and the value chain should be a continuous process. Halimbawa po, ma'am, hindi naman po pwedeng, ang biruan nga na matatanda, hindi naman pwedeng kung kailan kaihi, tsaka maghanap ng arinola. Hindi ba palagi nandiyan dapat yan? Tama ba? Kanya, noong uso pa yung arinola, ngayon, hindi na. CR na talaga. So, anong ibig ko po sabihin?
Lahat po kasi ng mga commodity yan, dalawa lang po o tatlo ang pagpupuntahan. Number one, sinong holder niyan? The farmers. Pero alam naman po natin ang farmers, food to mouth yan eh. Oo, Sila may nagpo-produce existence ng sila. pagkain natin pero Ibebenta silang mo na mahirap. yan. Hand-to-mouth existence Oo. talaga. Existensya. Oo. Pagka nila ibebenta, so sino ang susunod na may hawak? Traders. Traders, correct. Pero lahat po ng trader, dahil ho yan should be well handled, ay meron po silang cold storage or Mm-mm. warehouse. Mm-mm. Hindi ho ba trabaho naman ng departamento na lahat po ng cold storage or warehouse, they should be accredited? Mm-mm. Kung accredited po yan, hindi ba dapat alam mo kung anong nakalagay dyan at Mm-mm. gaano karami ho yan? Sapat na po ba yung Tama po ba, ma'am? Oo, Ngayon, sir, Paano ngayon mawawala? Hindi ko alam kung meron pa o wala. may sapat na kaya tayong sa knowledge nyo, based dun sa naririnig yung feedback, may sapat na ba tayong cold storage facilities as part of modernization ng agriculture? I should say, sir, per commodity, Mm-mm. Ngayon po hindi ko masasagot kasi number one, even if may cold storage po tayo or mga warehouses, if they are not well accredited, how could you police them? Ayun. Correct, kasi Mm-mm. itatago lang naman nila Oo. tapos hintayin nyo lang Oo. tumaas eh. So, ibig sabihin, marami pa tayong possible, ma'am, marami mind- pang cold storage na hindi accredited ngayon. Mind you, mama, hindi na-accredit po natin for the so many reason ng mga cold storage or what we call warehouse, not only for them to use as a storage. Mhm. We want to make sure that they are fitted. Mhm. Yung pong administrative order Mhm. natin, meaning yung tamang handling, yung Mhm. tamang temperatura. Kasi pagkain mo yan. Correct, kailangan. oo. Nung time nyo pa, do we have sufficient cold storage na before o Hindi pa kulang rin- talaga? kulang pa rin po. Kanya nga Hanggang po ngayon. Kanya nga po nag-Philippine Rural Development Program tayo para Mhm. maubigyan sila. So, ibig sabihin, nung time na yun, marami pa rin hindi na-accredit? Or Kasi nga po, depende ma'am. Ba't ka maglalagay ng cold storage kung wala ka naman production? Hindi ho ba Yun manok lang. muna bago ka Mm-mm. maglagay ng puga? Tama. Kanya Oo. nga pine-prepare ho natin pareho. The production area, the producers, their ability to produce, then what is for the market at ano yung para sa storage. Para ho, pagdating na, nagwi-withdraw ka, palima, tapos ng ano yan. Nagwi-withdraw ka sa cold storage, di Mm-mm. kung saan ka nagwi-withdraw. Mm-mm. Oo, Naku, tama naman. ang ganda ng Oo, point. parang, alam mo, gustong Parang hindi pa siya na-tackle ever since. Tama ho. Sinasabi ko lang po rito, let us go back to history because history will teach us their lessons, their mistakes, their saddened mga nangyaring experiences becomes our mode on how we're gonna prosper. Ulitin ko po hindi religion ang pinag-uusapan natin. Hindi nga ho Egyptian si Joseph. Mhm. Ano po, namnamin lang po natin to pero kung nung sinabi niya na itong napanaginipan at na-explain niyang mabuti, sabi niya, sino kaya sa mga Ehipto ang pwede kong ilagay na siyang gagawa nito? Alam niyo, Mm-mm. sabi ni Ramses, yung tatay ni Ramses kay Potiphar, Mm-mm. wala ni isa sa inyo kasi meron kayo lahat interest. Oh, yun eh, mga Yeah. vested Yeah. interest. Kanya Correct ka ilalagay doon. ko ito, kanya. Kasi number one, yun pong magmamay niya. Number two, ang sabi ni Joseph, kailangan kanya, I will be totally on top. I'll be on control. Anong ginawa ko ng pero? Maliban sa akin, wala nang tataas pa kaysa sa'yo. So you're in control of everything. Mm-mm. Kung sinong kukunin mong buhay dito, sa akin mananagot. At kung sino yung palalayain mo, sa akin mananagot. Ibig sabihin, full control. Correct. And number 3, sinabi niya? Ito po yung polisiya natin basta po may nabinigay siyang percentage. Ito kakainin, ito ilalagay. Ito kakainin. At wala hong pwedeng bumali rito. Nobody's accepted. Mhm. When he was able to execute it well, ma'am, precise and accurate. Mm-mm. Ginagawa, di ba? Mm-mm. So talagang tamang management. Correct. Na. Okay. Nako, magpapaalam na po tayo. Yes. Napakaikli talaga ng panahon. Bitin na bitin Yes, pa rin tayo. So, muli, yun po yung message, final message po before po kami magpaalam para sa publiko. Ako po, yung mensahe ko palagi. Number 1, to the Department of Agriculture. More than ever, you have now the resources. Before po kasi 89 billion yan ang budget namin. Ngayon more than 300 billion It's now an opportunity for you to do more. Di ba? Correct. Oo, sa laki. Lahat naman po nagkakaroon ng iba't ibang kalamidad. So, this is your ability and your capability to do more. But of course, you have to strengthen our policies. Tama. Sa mga magsasaka naman po, ay lahat ng bagay lilipas. Tama ho ba yung these things will pass Mhm. too? Mhm. Huwag mo kayo susuko. Kasi tama man sinukuha niyo ho yan. Paano pa tayo kakain lahat? Kasasabi nyo nga ho kanina, di ba? You may be unsung heroes. Di ba? Oo. Wala akong nagre-recognize sa inyo.
Pero, Pero, alam po natin, Kayo ang bayani. tatandaan po natin, dalawa lang po ang naging anak ni Eva at ni Adan at parehong naka-engage sa agriculture. Correct. Isa hong farmer, si Cain, who's slain si Abel, at si Abel naman may livestock too pa. Okay. Imagine nyo, the what you call oldest profession. Tama ba? Yes Oo. po. Very well said at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon.